And then, marami pong curious dun sa sinabi nyo na isa sa mga invited ay very important witness. Gaano po ba ka-importante ang kanya magiging testimonya, sir? Importante kasi pwedeng ma-wrap up yung lahat ng pwedeng o kailangang malaman patungo pati sa prosecution sa conviction. May mga bago po siyang magiging revelation na hindi pa na-reveal ng mga previous Yeah, witnesses? naturally and surely. So may nagsabi na ho siya ng affidavit, sir? Wala pa. Pinapa-finalize ko yung affidavit within the week. No? Kasi base sa kwento, saka base do sa mga mga dapat ebidensya, mga dokumento, ledger, digital files, lahat ng notes. Kasi sabi ko sa kanya, kung magme-mention lang ng pangalan na walang suportang dokumento, wag na lang mag-mention kasi baka makasira lang ng tao. So, maski may personal knowledge, kung wala naman siyang supporting documents, wag na lang magbanggit. Sir, ito Yan ba, ang aming usapan. siya po ba nag-volunteer na lumapit po sa inyo para sabihin mag-testify siya sa Blue May Ribbon? conduit actually na nagparating. Ano po ito? Government official? Walang balita kay Gutesa, and that's the reason why, I thought of reviewing the CCTV of September 25. It was not my intention to spy on Senator Marcoleta. No. Ang talagang reason kung bakit pinahanap ko yung CCTV footage, para magkaroon kami ng clue kung sino yung pwedeng kasama niya, na pwedeng mapagkilanlan, na pwedeng ipaabot sa kanya yung invitation through that person. Kasi nga nawawala siya. And we need him to sew up yung kanyang mga na-testify na earlier, or kung meron siyang mga additional na documents or ebidensya to back up his claim, no? In his sinumpang salaysay. Naghahanap din kami ng magko-corroborate do sa kanya mga sinabi. In fact, no, si Senate President Soto was in touch earlier with Senator Bato de la Rosa. Because sabi ni Senator Bato, meron siyang ipipresenta na magko-corroborate kay Gutesa. And I just thought na baka yung si Paul or yung Mark na minention. But nung kinumusta ko kay Senate President, sabi ko, natatandaan ko may sinasabi si Senator Bato, why don't we pursue that? No? Kung po pwede niya maipresenta kasabay sa hearing sa Friday. When he checked, sabi ni Senator Bato, ang balita niya, mukhang nag-join up na kay, Gutesa. kay Congressman Saldico sa Europe. So baka And yun we're still validating, kung yun ang sabi. So madali naman yon. We will check with immigration kung meron talagang departure, assuming na they use their real names. Yeah. So sino po ba yun yung ihaharap Mark niyo, and sir? Paul, yung sinasabi niya na kasama niya na nag-deliver. Importante yun kasi what we need kay Gutesa, yung magko-corroborate, whether it's another witness or whatever documentary evidence na mayroon siyang hawak para maipakita niya. Otherwise, mere allegation by one person, parang maski sa korte, maski sa prosecution level, baka hindi mag-hold water. No? So hindi ho kayo mag-stand up yung kay Gutesa na... Sa ngayon, sa tingin ko, being an investigator for so long, pag alam kong ganun lang, isang salita lang, sa isang tao, mahirap tumayo. So kailangan natin ng magko-corroborate. Sa isang interview, sinabi nga ho ni Senator Rodante Marcoleta na nasa Chile na yung si Mark ba o si... I don't know. Ang pag-alam ko lang na nag-join daw, sabi ni Senator Bato kay Senate President na sumama na raw kay ex-Congressman Saldico. Pero sir, plano nyo rin po bang patawag Kung may yung dalawa? information si Senator Marcoleta na nasa Chile, tingnan natin. Basta anything that can really sustain yung lahat ng mga testimonies so far revealed sa mga hearings na nakaraan, we should go there. So kasama po ba yun sa plano talaga ng Blue Ribbon na ipatawag yung sila Paul and Mark ba? Yeah, kasama. Especially Gutesa, para makita natin kung meron siyang mga supporting documents. May mga talks na may pinagtatakpan, merong pinipili, no? Hindi ganon. No? Maski sa pag nag-resume ng hearings,
walang magbabago doon sa naunang direction ko noon bilang chairman, na where the evidence leads us, we'll go there. Sir, kinu-question din ni Senator Marcoleta yung aligasyon na pineke ni Gutesa yung kanyang notaryo. Ang findings niya, kasi pinaforensik niya yung DARD or specimen signatures ni Attorney Spera, kinumpare doon sa question document. Meaning, yung kinu-question na sinasabing hindi niya pirma. Hindi nga nang match eh. Hindi naman kami yung nag-conclude no, kundi NBI plus yung... At yung mga nakadetain po dito sa Senate, sir. Yung mga hinahawakan na ng ombudsman at saka yung inimbestigahan na undergoing preliminary investigation, kung ano yung kakulangan na pwede ma-contribute pa ng Blue Ribbon Committee sa mga hearings, pwede pa rin namin i-pursue. Pero kung repetitive na at naipadala na, kasi I remember when I gave flash drives kay Secretary Vince Dizon, ito yung pinanggalingan nito, yung dalawa kong privilege speeches. Binigyan ko yung acting ombudsman at that time, si acting ombudsman Vargas. Binigyan ko si dating ICI advisor Mayor Magalong. Binigyan ko si Secretary Vince Dizon. Sabi ko, kompleto na yan. Actually, pwede na ako mag-file ng kaso based on the evidence contained in those two privilege speeches. Kasi kompleto naman talaga yun eh. Videos, documents, yung mga falsified documents, yung pagkasingil, nagbayad, lahat nando naman na. So, I'd like to think na nakatulong yon. Kaya naka-ready na sila mag-conduct ng preliminary investigation. Katunayan, Bulacan saka Oriental Mindoro nga yung Basis. inuna nila, di ba? So, but we're not stopping at Bulacan and Oriental Mindoro. Kasi pasok ng pasok lahat yung mga information. Kayo mismo sa media. Di ba? Ang dami nyo na nakakalap na ebidensya because people have become conscious at saka talaga naging kaya natin para talaga masustain yung effort ng government to really get to the bottom of all these issues, all these anomalies, at saka para mapanagot talaga yung dapat managot. Otherwise, kailan naman ulit ito? After 5 years? After 10 years? So, walang katapusan. It has become a vicious cycle. So, yun, we're there right now and we intend to continue. So yung iba na nakapag-testify, kung repetitive lang din, hindi na po paharapin. Yeah, pwedeng hindi na paharapin. At kung pwedeng naandyan sila, pero kung ang sasabihin nila, nasabi na nila, what for? Parang ano lang yun, redundant na. Si Senator Erwin Tulfo, yung Vice Chairman ng Blue Ribbon Committee, nirequest na po ba niya na i-issuehan ng subpoena do Sistecom yung ledger na mag-asawang Diskaya? We intend to issue subpoena do Sistecom kina Mr. and Mrs. Diskaya para malinaw yung kanyang tinestify na may mga 17 congressmen na nakatanggap ng mga kickback. Importante yon kasi matatahi talaga at mapapalakas yung ebidensya doon sa kanyang tinestify. So dapat ma-invite po uli mag-asawang Diskaya? Yes, nandiyan naman si Curly eh. Imbitahin din namin si Mrs. Diskaya at kung ano yung kanilang mai-contribute pa patungo doon sa kanilang nauna ng sinabi na may mga congressmen na involved. So sir, itong investigation sa flood control anomaly, sa tingin nyo magtatagal pa o ilang hearing na lang po ito? Well, I think pwede nang i-wrap up at least yung flood control projects, yung GOS at saka substandard. Then we can segue to other the last time we met with the SP and I think Senator Kiko and Senator Bam. Meron kaming kausap who offered mga civilian na who offered to help us scrutinize yung budget Meron sila mga resource persons na nag-offer ng assistance. So we welcome and marami kaming na-discuss doon. Number one, alisin talaga namin yung unprogrammed fund. Ang program appropriations, matitira lang yung sa foreign assisted. Of course, yung sa special purpose, yung contingent, yung mga quick reaction fund, hindi naman pwedeng alisin yon kasi kailangan gumastos sa spa. paano kung mayroong calamity. Second, yung full transparency
na-discuss na namin ito and we agreed with the Senate President, Senator Gatchalian, na hanggang sa BICAM, fully transparent. Hindi pa lang niya raw na-figure out how to go about it. But ang initial step is, hindi na pa pwedeng merong alien na papasok do sa disagreeing provisions. We will limit, for easier monitoring pati, we'll just limit ourselves to putting up a matrix o kaya just juxtapose lang yung House version against the Senate version, and we will confine or limit ourselves to synchronize, to reconcile the disagreeing provisions. Hindi na po pwede yung wala naman sa House version, wala naman sa Senate version, papasukan natin ng kung anong version. Wala na yon. Kasi that's the real intent or purpose of the bicameral conference, especially sa budget. Reconcile the disagreeing provisions. So at least along that line, nagkakasundo kami, and that's a good step para talaga maging transparent yung pagpasa natin ng budget all the way to the BICAM, all the way to the enrolled bill. Sir, parang na-miss nyo yung mga budget hearings. So, Yeah. pagdating sa plenary, doon ba kayo babawi? Yeah, kasi na-immobilize nga ako. I was decommissioned ako for 2 weeks because of my corneal surgery, Kaya, But sabi ko sa mga staff, bawi na lang ako sa plenary. So, we're preparing for the plenary debates, and I hope I can still contribute my worth, do sa pagpasa ng budget. Sir, balikan ko lang yung sa hearing. Invited na po ba sa next hearing si former Congressman Saldico and former House Yes. Speaker Martin Romualdez? Although yung kay former speaker, although we will invite him through Speaker Boji D, wala naman talagang direct na pag-implicate sa kanya except yung statement ni Gutesa, but we'll give him the opportunity to respond. But again, observing in the observance of interparliamentary courtesy, kukurs namin invitation sa kanya through the speaker. Yung kay Congressman, ex-Congressman Saldico, will send the invitation doon sa kanyang established na residence. Kaya lang, sir, yung Office of the Ombudsman, mukhang dun sa last known residents, parang they refuse to accept yung pinadala ng Ombudsman. Well, it's up to them, Kasi kung hindi mahid yung invitation, ang susunod subpoena. At kung hindi pa rin siya sisipot based on the subpoena, then somebody may move for the issuance of a contempt citation and eventually a warrant of arrest. At yung warrant of arrest, sir, yun, pwedeng hingin ang tulong ng Interpol para arestuhin kung saang bansa siya nandun? Probably, kasi valid naman yung warrant of arrest, yung i-issue ng Senate. So that is as valid as any warrant of arrest issued by the court. I don't know, I'm not sure. But we will try. Sir, may info daw kung sisipot si former Speaker Romualdez sa hearing ng Senate. May advance info kayo, sir? Wala. Iniintay ko yung feedback niya or feedback ni Speaker D. At saka dating Speaker Romualdez din kay SP Soto. Kasi coordinate lang ako sa office ni Senate President or kay Senate President himself. Sabi niya mukhang magkakausap yata sila this week. So sabi ko, pakitanong mo lang sa kanya kung gusto niya magkaroon ng opportunity, because this happened before. Ako yung chairman ng public order, na mention yung pangalan ni Congressman Veloso, di ba? And they requested me to be given the opportunity to make their manifestation, and I gave them that opportunity. So if you remember, yung mga naandito nung previous Congress na yon, di ba pinagsalita namin si Congressman Veloso, si Ching Veloso. So pwede niyang gawin yun. At kung gusto niya sagutin yung mga allegation, in fact, we're thinking of sending subpoena do Tecum do sa contractor na naggagawa ng renovation noong bahay sa 42 McKinley Road. At saka yung security agency na naggugwardya ron. So, kung meron silang logbook, ipapadala namin yung logbook dito to find out if indeed between the period December 2024
hanggang August 2025. I believe yun yung period na sinasabi ni Gutesa na nagde-deliver sila ng pera do sa 42 McKinley Road. At kung meron sa logbook na may mga pumasok talaga mga sasakyan, mga vans or convoy of vehicles, then that's a strong supporting document to buttress yung testimony ni Gutesa, even without Gutesa coming back to testify, I think. Because remember, yung kanyang sinumpang salaysay na naging questionable o forged yung notaryo, that's invalid as far as yung kanyang sinumpang salaysay kung gagamitin ito sa other sa prosecution. But as far as the Blue Ribbon, yung kanyang sinumpang salaysay as read doon sa kanyang sinumpang salaysay na written, valid yun because he was administered this oath and ang presumption is totoo lahat yung sinabi niya sa Blue Ribbon hearing noong September 25. So sir, hindi applicable kay former Speaker Romualdez yung pwedeng gawin kay Saldico na kapag hindi humarap, i-issuehan ng sabpina, kapag hindi pa rin humarap, ay siya, pwedeng congressman contempt. siya eh. So hanggang invitation lang ang pwedeng gawin ng Yes, Senate. through the Speaker. Sabi ko nga, interparliamentary courtesy. And by the way, I'd like to clarify, yung interparliamentary courtesy, ito'y binibigay do sa institution, hindi sa tao. Kaya nga interparliamentary courtesy kasi courtesy ng Senado sa lower house and vice versa. Anyway, okay. Amor? Marlon? RG? Ako si Camille. Nahin natin, Amor. Apo. Sir, balikan ko lang po kay Gutesa. Are you bothered by his disappearance? And ano po yung current efforts right now to locate him? Well, obviously, sincere yung efforts to locate him. Ano? Kasi he has to clarify eh. Yung kung meron siyang maidadagdag, idagdag niya. No? So, importante yung kanyang presence kung meron siya maidadagdag pa sa kanyang nauna ng pinahayag. No? At saka concerned din kasi hindi na natin alam kung ano nangyari sa kanya. No? May mga claim na nasa marine compound, hindi naman pala. May mga... At saka parang gusto ko rin malaman sa kanya, sino ba talaga yung naggawa ng affidavit mo? Kasi nakita ko yung interview ni dating Congressman Mike Defensor, katulong sila eh. Sinasabi niya na they helped Gutesa draft his affidavit. So, kailangan maklarify din yon. Hindi ba ang sariling gawa ni Gutesa yung affidavit? Kung hindi niya sarili, sino yung mga tumulong sa kanya na maggawa ng affidavit? Ano po yung basa or tingin nyo, analysis nyo dun sa situation? Is he hiding or meron po bang nagtatago sa kanya? Hindi ko alam. Yung guess mo is as good as mine, ano? Kasi wala nga nakakalam, tahimik na tahimik. Alam nyo, ganito lang yan, ano? Kung ang hangad mo, mag-prosecute talaga, makapagpa-convict talaga, dapat hindi siya nawawala. Kasi ang pwede lang mag-prosecute sa kanya, DOJ or Ombudsman. Hindi siya mahanap ng DOJ. Hindi siya mahanap ng Ombudsman. Kung ang intention mo, magpropaganda lang, diyan ka sa Blue Ribbon at mawala ka na. Kasi yun lang eh. Sa ngayon, di ba, nagkaroon ng isipan sa mga kababayan natin na siya lang ang nakapag-implicate kay Speaker Romualdez. Yun ang... Yung although kay Congressman Saldico, hindi lang siya, ang dami pang ibang nag-implicate sa kanya, nauna na. Pero ang importante rito, in-implicate niya si dating Speaker Romualdez at nag-iisa siya nakapag-implicate. Pagkatapos nawala siya. So kung ang hangarin mo is talagang logical conclusion, which is to prosecute and convict former Speaker Romualdez, dapat nandito siya. Hindi man sa Blue Ribbon, kung inisip niyang hindi siya makapagtiwala sa Blue Ribbon, humarap man lang siya sa DOJ, humarap man lang siya sa Ombudsman. Kung yun ang hangarin. So now, anong isipin natin? Bakit Blue Ribbon lang at pagkatapos ng isang pagsipot, nawala ka na? So sir, hindi niyo ba tatanungin si Mike Defensor considering na siya ang nagbigay kay Marcoleta? Yun nga, papadala namin yung subpoena through the office of Senator Marcoleta. No? And yung sinasabi niya na iniispayan ko siya, hindi yun ang CCTV. dahilan. Gusto ko lang makita, kaya pinareview ko yun, para makita ko,
baka sakaling may nakakakilala o makikilala natin yung kasabay niyan dumating. So, nung So establish incidental na lamang yon na sinalubong pala siya ng staff ni Senator Marcoleta, dinala sa opisina niya, nag-stay for a while, tapos nanood ng hearing doon sa gallery hanggang sa tinawag siya, 10:27 I think. No? But he stayed there. He arrived at around 8:27. At saka yung CCTV, this is a public place, yung Senado. Huwag tayong magtaka, alam na natin na merong CCTV dyan. Kayo mismo na mamonitor second floor. So this is an open area, no? And you know, meron tayong jurisprudence tungkol sa CCTV footages. Yun yung Ople versus Torres. Ang tawag doon, ang doctrine doon, yung reasonable expectation of privacy. Meaning, pag nasa nasa public place ka, i-expect mo naman na yung privacy mo mako-compromise, no? May reasonable expectation privacy. Kung nasa private place ka, now, I heard Senator Marcoleta na kung ako raw ba nagbi-Big Brother o okay lang ba raw na tiktikan niya rin opisina ko, well, bibigyan ko siya ng logbook kung gusto niya everyday, kung sino yung pupunta sa office ko. At walang contractor na pupunta doon. Wala maski sino pupunta except mga official business. Public place to eh. Wag tayong maging onion skin na lalabas yung mga bisita natin o kung sino yung mga pinatawag natin. Dahil CCTV yan eh. Okay, last question, Opo. Amar. Sir, mag-a-apply po ba dun kay Guteza yung pag hindi po siya sumipot after the subpoena ay warrant of arrest yung next? Meron na siyang problema sa prosecution service ng DOJ. Why? Because meron ng resolution yung RTC, Executive Judge ng Manila, na nagre-recommend na siya sumailalim sa preliminary investigation for falsification of documents. So, let's leave it at that. Now, hindi naman siya, ibig sabihin, pumunta siya rito on his own volition. Para gipitin pa siya na i-issue siya ng subpoena and then warrant of arrest, papakontempt, I don't want to go there. Sir, naalala ni Nimpan, si Mike Defensor din ang naglabas noon kay Ador Mawanay. So, regarding kaduda-duda No, I'd ba like to paglabas correct ni- that. Yun ang misimpression. Hindi si Ador Mawanay, si Udong Mahusay. Udong. Remember, si Udong Mahusay, yun yung whistleblower against former FG. Di ba? Nung nasa safe house, hindi kinidnap, ni-rescue ni Mike Defensor. So, nawala yon as witness. Si Ador Mawanay, ewan ko kung sinong sira rin ng ulo na nag-recruit. Nag-invento ng mga account numbers na meron kaming $700 million dalawa ni ERAP. Na in several foreign banks. And, ano lang to, trivia. I myself, kasi nag-aalala ko noon, baka mamaya, dinipositohan nila ako ng pera sa Hong Kong na i-withdraw nila lang na para maipakita lang na meron akong account na ganong kalaki sa Hong Kong. So ako mismo, nagkusang loob noon, I wrote the regional director of HS, HSBC. No, hindi. Ano ito? Hong Kong. Yung isang bangko. Anyway, na nag-reply, ang sagot sa akin, yung pattern ng account number ni Mawanay, pattern ng account number ng credit card, hindi ng bank account. Doon pa lang, alam ko na nagsisinungaling siya. And by the way, Victor Corpus, siya kasi nag-handle, after 10 years, or more than 10 years, he approached me through a fellow cavalier na gusto raw mag-apologize personally. And I accepted. Nag-usap kami, sabi niya talagang, I was taken for a ride, although it took him that long to rectify and to apologize. Sabi ko, apology accepted. Even yung one major daily, yung Philippine Daily Inquirer, kasi naging subject ko ng libel case yung Philippine Daily Inquirer. They tried to negotiate with me doon sa aming libel case. Sabi niya, any story that you want, headline or above the fold. Sabi ko, I don't want that. Ang kailangan ko lang to get back or restore my dignity
No? Maggawa lang kayo ng konting erratum, public apology, kasi talagang for the longest time, yung nagsuffer ako ng gusto. So, this is nothing new to me, no? Yung nangyaring ganyan na nagre-recruit ng witness, nakapanira ng tao, because I've been there. I've done that. So sir, may info ka ba? Bakit si Mike Defensor ang nilapitan ni Gutesa? Tapos si Mike Defensor inilapit naman kay Senator Marcoleta. May Hindi info ka, sir? importante sa akin yun. Importante sa akin, yung aking trabaho bilang Chairman ng- Blue Ribbon Chairman. No, yung mga side lights, yung mga distractions, yun ang nakakasira sa investigation. Ano? When somebody disrupts the proceeding, when somebody distracts yung attention, hindi tayo makapokus sa real issue, then doon tayo maliligaw. Okay. Marlon, then Camille, and then Raymond, and then Nympha. And since na-mention nyo na valid naman yung testimony na si dahil under oath yung sinabi sa hearing, may effect pa ba sa credibility niya yung sinasabing forged? Yes, valid, pero somehow makaka-affect sa credibility niya. Kasi 'di ba sabi rin ng mga abogado, falsus in uno, falsus in omnibus, false in one, false in all. So hindi ko sinasabing hindi totoo yung sinasabi ni Gutesa sa kanyang affidavit o sa kanyang pagsasalaysay sa Blue Ribbon Committee. Pero hindi ko rin sinasabi na solid yung kanyang credibility kasi siya mismo nagsabi nang tanongin siya na siya mismo ang nagpa-notaryo ng kanyang sinumpang salaysay. So alin dyan ang totoo, alin ang hindi. Hindi na natin alam. And doon din, pag hinimay natin yung kanyang statement, minsan box, minsan maleta, no? Tapos parang hindi kakasya doon sa sinabi niyang isa o dalawang vans, yung iba SUV, hindi kakasya yung 46 na maleta, parang hindi kakasya doon. So these are, if we examine the testimony o yung kanyang yung as narrated, titingnan natin lahat yon. And paggawa ng committee report, pati sa recommendation, kung sino ba yung papelan ng charges, all those things will be considered. Sir, tinry niyo po bang lapitan o kausapin si Senator Marcoleta since siya yung nagpresenta? Baka siya yung dapat mag-exert din ng efforts to locate yung witness niya. Hindi kami nag-uusap Sir, Basta papadalo ko lang subpoena sa office niya. Bahala siya kung gusto niya produce niya. sir, is there a need to invite then si Mike Defensor and then another si Hindi Congress? na, madidistract lang Let's focus on the issue at hand. Ang issue rito, flood control anomalies. Mga ghost projects, substandard na projects, hindi lang flood control, pati yung buong national budget natin apektado. Pati yung buong bansa natin apektado. So let's not be distracted by the presence of Mike Defensor, kung sino-sino man. Ako, I'd rather stay focused on the issue at hand. How about sir, si Congressman Eric Yap na binanggit din ni Gutesa dun sa affidavit niya? Well, we can send the invitation to him through the speaker, kasi incumbent naman siyang congressman. Sir, balikan ko lang yung very important witness. Galing siya kahalaga dun sa Mahalaga. sa puzzle. Mahalaga. Wala. Ibang details, sir. Pwede. Basta mahalaga. Aabot naman tayo doon. Alam nyo, Christmas is just around the corner. Yung November 14 is much, much closer a corner Just wait. than Christmas. Hintayin na lang natin. Okay. Sino ba? Camille, Raymond, Nympha, and then Mav. Sir, yung kay Gutesa po, kung hindi po siya a-attend or kung umattend po siya at walang magko-corroborate ng mga sinabi niya, will it end his presence? Ibig ko sabihin, tutuldukan niyo po ba? Considering na dati po kayong investigador. Yeah, kung wala na siya may dadagdag at yung say-so niya lang, allegation lang na mag-isa, mukhang mahirap ang stand-alone So, maski ba sino, halimbawa si Sally, nag-volunteer mag-witness, sinabi niya, nagbigay siya ng pera kay President Marcos, tapos hinto siya doon, papaniwalaan ba natin si Sally? Dapat. Nang wala siyang
pangsuporta man lamang na ebidensya doon sa kanya sinabi. Yeah. Sana kung meron siyang resibo o nakapagtabi man lang siya ng maski yung post-it na 48 million. At dinala niya, eto nga nakapagtabi ako ng isang post-it. No? Na mukhang post-it talaga nung araw, hindi yung ginawa lang ngayon. Ha? So, yun, mga notes. Alam nyo, nung investigador ako, meron kami tinatawag na investigator's notebook. Yan, ina-admit sa court yan eh. May puprobo naman na sinulat mo yan nung nasa crime scene ka na ikaw nagte-take ng notes. Yun, valid yun. Kung meron siyang ganon, yung halimbawa, nagte-take notes siya nun, meron siyang diary na sinulat niya noong December 2024 hanggang August 2025 na nag-deliver kami rito. O kaya meron siyang sulat sa kanyang asawa, sa kanyang pamilya, magdi-deliver ako. Kasama ko si ganito. Yeah. Sir, Or, sabi ko nga, logbook. Maski hindi sa kanya galing, independently, nakakuha tayo ng copy ng logbook na halimbawa, January 2025, may pumasok na several vans, several vehicles, convoy, nakalag doon. Ang lakas nun. Ako, solid sa akin yon na ebidensya yon na totoo ang kanyang sinasabi. Pero ano ba, box ba? Maleta ba? At saka ang alam ko, pag naglagay ng pera at namigay ng pera nakalagay sa maleta, hindi sa akin ang alam ko, mamurahin, hindi Rimowa. Napakamahal na Rimowa. 46 na Rimowa. Alam mo ba kung magkano Rimowa ngayon? 100,000. Ito hanggang bewang niya sinasabi niya. Baka hindi lang 100,000 yon. Usually, ang mga pinamimigay dyan, mga Xiaomi. Yung kumbaga sa'yo na yung maleta na yan. kahit Parang masira, ganon. Oh. Okay, Camille. Follow up, Baka magalit sa atin yung Chinese yan. Okay, Camille. Gagawa po ba kayo ng mga specific forensic or audit trail para po, kasi sinasabi po ni Senator Marcoleta, napakalaking halaga nung i-deliver kay Speaker Romualdez. Since dati po kayong investigador, sir, sa PNP. Trabaho ng AMLAC. So, I think matitrace nila yan ma-establish. if they can still backtrack yung large withdrawals. Yeah. Say, from what? Kung sino yung contractor. Alam naman natin na nag-withdraw sila. Katunayan, frozen na nga yung accounts ng iba, hindi ba? And mind you, yung 5.2 billion pesos is just trickle in the bucket compared do sa mga nakikita nating billion-billion na nagche-change hands pagkakatapos sa isang proyekto. I think AMLAC is on its way to further looking at yung tinatawag na web of accounts. Kasi pag sinabi nating web of accounts, ito yung from one account to another, to another, to another, hagip lahat yon. So, I'm just hoping, we can just hope na yung AMLAC will go as far as that. Kasi importante yun because when we amended the Anti-Money Laundering Act, sinama namin yun web of accounts. Lahat ng nadapuan noong transaksyon, halimbawa ni Sims, at yung katransact niya, nakipag-transact sa iba at nakipag-transact sa iba, hagip lahat yon. So para malaki naman yung ma-recover ng government sa mga, hindi lang contractors, kundi doon sa mga tiwali ng mga opisyal, congressmen and senators included. Okay, Raymond. Sir, just one point. Sa pagbabalik niyo as chairman of the Senate Blue Ribbon Committee, ano ang naghihintay na kapalaran doon sa 4 na opisyal that are being held sa baba committee hearing? Well, they may be detained there up to the CNDA adjournment, which is 3 years from now or 2 years from now. Unless makasuhan na sila, sir. Well, pag makasuhan sila and may warrant of arrest, kung merong court order, yung commitment order yung court, then we will transfer them. In the meantime, they will have to stay here. Mabuti na rin yan para kung kailangan din sila, at least madali silang escortan ng OSAA. Ginagawa namin yan Ine-escortan sila sa ICI, ine-escortan sa DOJ, or kung ano yung
agency na nangangailangan sa kanila. Okay, Nympha. And then Mav. Afternoon, sir. Sir, dun lang sa particular sa budget po ng DPWH, ngayon, sir, meron na ba kayong ginawa, sir, na pag-aaral kung magkano yung dapat na matapyas, magkano yung dapat na ilipat based sa inyong studies? Actually, meron na. Noong nag-revise yung DPWH, di ba tinanggal lahat yung flood control? That's 255.5 billion. Tinetrace namin kung saan napunta. Kasi walang naiwan doon sa 255 or so billion pesos. Kung saan napunta, and we're trying to find out kung saan. First, in fairness, kasi yung PhilHealth, merong 60 billion na pumasok doon sa House Gov. On top of the initial 112 billion na naka-appropriate do sa NEP, nadagdagan pa ng 60. That's good. Kasi para kailangan niya sa universal healthcare. Yung iba napunta sa farm to market roads. Kung saan. Merong napunta sa ayuda. At yung ibang ayuda, naligaw pa sa program, which we intend to uproot, ibalik namin sa regular. In fact, ang usapan namin ni Senator Sherwin, yung MAIP, i-consolidate na lang namin sa universal healthcare para magawa na yung zero billing sa mga government hospitals. Instead na naka-MAIP, ito na ang nagdi-distribute, nagbibigay ng guarantee letter, mga congressmen at saka senador, aalisin natin yan. Magkano yun, sir? Ang napunta, not so much, I think 20 plus. Billion. Nasa amin yung record. Anyway, billion din yung nailipat sa MAIP. Merong nailipat sa AIX. Ang intention namin ngayon is to consolidate all these, mga gumagala-gala na mga pang-social services under 4Ps. Kasi ang 4Ps, 4Ps pa lang siya, sabi ko 112 billion. So pagka na-consolidate namin lahat yung mga naligaw na nanggaling do sa 255, makukumpleto siya, abot siya ng 193 billion. Ang 4Ps, may livelihood, di ba? May education din dyan. Meron din diyang parang ayuda sa mga naghihikaos na mga pamilya. At least yon, may programa, merong vetting, tapos may graduate, meron talagang enrollment. Kesa naman doon sa naliligaw na kung sino lang yung nagdi-distribute at hindi naman qualified yung iba. So yun yung mga napag-uusapan namin na pagbabagong gagawin sa budget. Opo, sir, ibig sabihin, kung i-consolidate na lahat ng mga ayuda, by next year o under the 2026 budget, wala na dapat na ini-issue ang mga senador na mga guarantee letter? Dapat wala na. Hindi naman talaga dapat Kasi wala kaming pakialam sa implementation. Yan nga tayo nagkakaloko-loko. Pag nakialam sa implementation, ang mga mabatas, ang trabaho namin is mag-legislate and mag-oversee, sa oversight. Pero not to implement. Kaya nga nawili, ito yung isang tatanungin nga namin, ako particularly, paano parang turo-turo na lamang yung nagbagsak ng proyekto, naghanap ng budget para sa proyekto na parang wala nang pag-aaral. Di ba? Yan ang testimony ni Alcantara, ni Bryce. Parang turo-turo na lamang. Kailangan ni Senador so-and-so na ganitong halaga. Hanapan mo nga dyan. Hindi ganun dapat. Kaya nga napunta na sa GOS, napunta sa substandard. Kasi wala namang pag-aaral. So by the way, correct ko yung sa PhilHealth, hindi pala PhilHealth yung 112. Yung PhilHealth, yun yung nadagdagan ng 60 from the 255. Meron yatang initial na, I think, 53. Plus, meron pa diyang sinauli under the 2025 na 60. So at least mayaman yung PhilHealth. Hindi na kailangan yung MAIP. Kasi kung mayaman yung PhilHealth at suportado yung Universal Healthcare Program, may zero billing tayo sa mga government hospitals down to the city or municipal hospitals, regional, provincial, and so forth and so on. Because that's the essence of the Universal Healthcare Act. Yung maging lahat ng barangays covered. Kasi I remember when we passed that,
yung kanyang yung low low, medium saka high yan eh. Yung sa low parang pilot lang yung mga barangays. Tapos sa medium parang selected barangays. Yung high, ito yung all barangays should be covered. Nag-graduate tayo from low to medium, parang bumalik tayo sa low eh. Kasi nawala ng pondo eh. So mali. Para ano pa yung mga batas na yung tulong-tunong, meron silang nilagay na 2 billion. Ano ba itong tulong-tunong? Ito na naman yung turo-turo eh. Di ba? Scholar din ng mga legislators. So ilagay na lang natin sa tertiary education. Meron naman tayong, di ba, Pre-Tertiary Education Act na ang iba namang beneficiaries doon nanggaling din sa 4Ps. So gawin nating parang holistic at saka systematic at saka well-studied yung paglalaan ng mga pondo. Hindi yung whimsical, arbitrary, at saka patronage ang background. Sir, clarify ko lang po. So, next year, wala na dapat yung hindi na pwede dapat ang mga senators and congressmen na mag-endorse ng medical assistance like heart center Well, and pwede all, naman sila scholarship. mag-endorse sa mga agencies. Halimbawa, may lalapit yan sa amin. O di, sumulat na lang na pakitulungan nyo ito at kung may pondo dyan, hindi yung mismong yung mag-guarantee letter papuntang ospital. Oh. Sir, yun ang pagbibigay, sir, ng amount kasi po eh. Sir, from yung office ng senator, sir, pag nagbigay ng guarantee letter, Ngayon. nakikita po namin, sila nag-endorse like ito, 40,000, Yeah, may 100,000 pa nga eh. 100,000. So wala na dapat ganun, sir, under the 2026 budget? Well, bahala na yung hospital sana mag-bet o yung DOH kung ilan dapat yung maibigay na tulong doon sa lumapit sa mga legislators. May medical abstract naman yan eh. Tapos merong barangay certification na talagang indigent yung pasyente, hindi ba? How would that be done, sir, po, dun sa budget? Well, pag May- nilagay may- natin sa universal healthcare, Ilipat. tapos inilagak natin sa mga hospitals, ngayon pinag-aaralan naman yung pattern eh, kasi may historical naman yan eh, na kung saan yung hospital na malaki volume, no? Kung saan yung maliit lang yung volume. So, yun ang pag-aaralan para doon i-appropriate sa mga hospitals through the DOH. Okay, isa na lang. So yung sa Farm to Market Road, may napansin po kasi si Senator Gatchalian at nakita nyo rin ho ba ito na dumoble, sir, yung allocation under GAB? NEP versus... lumaki. Actually, maraming nare-align papuntang farm to market. Ang tanong dito, nanggaling ba sa DA ang listahan nito? O sa mga congressmen na napunta sa House GAB? Yun ang isang tanong. Nakikita ba kayong pattern, sir? Baka nagsuswitch from flood control to farm to market roads? Alam nyo, because of the developing issues, sobrang tapang, sobrang takaw na lang yung mag-i-insist pa rin. Wala nang kabusugan at wala nang katakot-takot yun. I'd like to believe na magse-self-reform. No? I'd like to believe na magse-self-reform naman. At least for a while, maglelo. Pero yun nga, sir, dinoble pa rin yung sa farm to market road. Meron ba kayo nakitang suspicious dito, sir? Or wala masamang... Ha? Kaya nga, not checked by all the DA, more. sir. Kaya nga unang tatanungin saan ba nanggaling ang listahan itong mga items na nadagdagan ng pondo para sa farm to market? No? Kung hindi ma-justify, sir, ano po Kung hindi ma-justify ng DA, tatanggalin natin. Sabi nga po ng DA, sir, sa budget hearing hindi nila na-vet We will yun. formalize it in the plenary. Tatanungin natin yung sponsor, the DA through the sponsor. Pag sinabing hindi, dati ko naman ginagawa yan eh. Tinatanong ko yung sponsor, alam ba ng DPWH itong project nito? Pag sinabing hindi, pinatatanggal ko, nakangiti naman yung department secretary. Kasi lumalaki yung kanilang unused appropriations pag hindi nila alam yung project. Ito nga, from 2014 ba? Basta for a certain period, ang unused appropriations natin nasa mga 385 billion a year. Yun ang average. Why? Because the agencies, the implementing agencies, hindi naman kinoconsult ng mga legislators. Realign lang sila ng realign. So hindi alam paano implement. So gawin natin talagang systematic at saka pinag-aralan talaga.
Okay, before Mab, speaking of 2026 budget, Sir, si Presidente, inutusan niya yung mga other agencies na i-reduce yung cost of for construction materials by as much as 50%. Yeah. Yung mga may infra projects like DepEd, DA, DILG, Department of Health. So magandang hakbang po ba yan para maiwasan na itong mga issue ng And katiwala? rightly so. No? Dahil nakita naman natin talagang ino-overprice nila yung estimate pero hindi pa rin nagkakasya. Parang tira sa taas, tira sa baba, di ba? Meron na silang savings sa overpricing, tapos mag-ghost pa sila. So, tama yon. No? And we should all support that, at least yung Congress. So possible na bumabaho yung budget allocation ng maraming government agencies? Yes. Tama. Kasi mababawasan yung overpricing eh. At kung hindi yun i-realign, pwede ho yung, magkano ba? 6 point something trillion bumaba. Yeah, lilit yung deficit natin. Magkakaroon tayo ng savings dahil yung dahil nabawasan yung cost, di ba? Okay, Mav. Sir, babalik lang po ako sa Blue Ribbon. Sir, kasi po 'di ba naalala niyo yung sa Bulacan Boy, sabi nila 4 silang naghahati-hati doon sa bayan. Pero yung 3 lang nga nandyan, never po napatawag si Engineer Paul Duya, patas si Yusek Bernardo, may binabanggit siya na Engineer Dumasig naman daw. Ito Kasama po bang yun. dalawang to? Nandiyan si Dumasig nung last hearing. Opo. Pero sir, yung Engineer Paul Duya na sinasabi po nila na kasama nilang tumatanggap ng 20%. I think masasama sa kaso yon. Hindi lang napatawag. Meron pa yung sinasabi si Carlo Rivera. Yun, dapat ipatawag din yun kasi prominent yung pangalan niya, laging lumalabas. Siya yung parang taga-prepare ng list. Opo. Sir, next hearing po ng Blue Ribbon, nandito rin po sila, itong mga taong to na hindi pa masyado pumuputok yung names. Yeah, titingnan namin yung listahan kasi baka mamaya masyadong marami, hindi naman matanong lahat. Ako, I'd rather na may focus sa mga certain individuals kaysa nakatanga lahat dyan, hindi naman lahat natatanong. Sayang din yung oras nila. Sir, may patanong lang si Mayan Corvera, hindi ba hahanapin ng Senado sina Mark at Paul na staff ni Saldico? Parang nasagot na kanina yun. Ay, pinaulit ko yun. Hello, where are you? Ay, ate, follow up naman. So, nasa abroad na. Yeah, Babylin. Yeah, hello. Good afternoon, sir. Yeah, diding naman. Yeah. So, kung matatagpuan po, number one ko lang po, sir, bakit, do you find it weird that Mark and Paul have joined ex-Congressman Zaldi? Hindi confirm yan, hindi validated. That's only according to Senator Bato. As relayed to Senate President Soto. Kasi tinanong ko si Senate President, sabi ko, tatanda ko Senator Bato. Kaya lang, ang feedback nga raw, wala na rito eh. But noon, he was so enthusiastic, pwede ko bang dalhin? Pwedeng dalhin. Of course, pwede. Kaya lang, the last time the Senate President checked with him, sabi niya, wala na rito SP. Ang balita namin, nag-join na siya kay Saldico. And if they did po, pwede po ba yung ipatawag sila? Matitrace naman yun kasi kung sa immigration, hanapin natin yung records sa immigration. Kung meron silang departure from the Philippines and to where. Pero so just in case, si Paul at saka si Mark, pwedeng maging susi para ma-validate kung Yes. totoo o hindi yung Yes. statement ni Gutesa. Definitely. Kasi ilan na rin nagsabi sa kanila eh. Di ba pinakita ko pa yung picture ni Mark kay Gutesa at saka kay Bryce Hernandez. And they were one in saying na siya nga yan. Yung Paul or yung Mark. Paul yata yon, John Paul. Tama. Okay? Any other question? Wala na. Sino pa meron pa? Sir, may word po ba kung pupunta si Congressman Romualdez in case invited? Wala pa. I will find out with from CSP. May usapan kami ngayon eh. Kikita kami kaya alis na ako. Babalitaan niyo kami, sir, mamaya. Myla. Hindi pa. Siguro mag-wrap up kami mga 1 or 2 hearings more after November 14. Depende. Pero sir, Or mag-segue na kami sa ibang issue. Sir, pag nag-segue kayo, may another resolution ba para doon? Hindi naman. Hindi na kailangan? Kasi ang motu proprio naman ng Ah, Blue Blue Ribbon. Ribbon. Saka ano naman to eh.
although flood control, pwede naman mag-segue sa ibang infrastructure na anomalous din. Okay, Myla and then Daniel. Myla. Isang minute lang makakalap. Yung important witness, sir, involved siya, sir, doon sa anomaly. Sige, ikaw na ano. Oh, so oo nga, pwede. Sabi ko nga, malapit na naman yung Friday, hintayin na lang natin. Kasi baka mausog eh. Pero sir, na-vet nyo na very Yeah, reliable. Nakita ko witness. ibang files eh. Kaya lang, hindi pa na-reduce into affidavit. May participation sa sir. Daniel, sige. Sir, kung hindi man matuloy makulong yung contractor, yung sinasabi nila Secretary Dizon, posible ba dito sila magpasko sa Senado, sa kulungan sa Senado? Most probably. Kasi ang sinidyan nga namin, ano pa eh. End pa ng 20th Congress eh. So that's 3 years ano? 3 years ba yan? So, ibig sabihin, sir, kung hindi man sila makulong sa labas, dito naman sa Senado, sigurado. Aabutin na sila ng filing ng information. Sir, before Asher, sa tingin niyo, nagiging mabilis naman ang aksyon ng ICI, Ombudsman, DOJ, kasi nga para maapis yung galit ng tao. Dahil November 30, may malaki na naman daw rally, Yeah. di ba? Mm. Sa tingin niyo, mabilis naman yung aksyon? Hindi kasi ganun kabilis, kadaling especially yung preliminary investigation. May due PI. process yan eh. Yung PI, 15 days. Meron pang extension. Pag hindi mo naman sinunod yung due process, pwede ka namang ma-technical pagdating sa court. So sana maintindihan ho yun ng Yeah. publiko. Okay, Asher. And invite niyo rin po ba si former Secretary Bonoan for the next hearing? probably. Yeah, probably. May mga inaasahan po ba kayong mga information sa kanya, relevant information? Baka, tingnan natin. Sir, may na-mention po kayo yung post-it na memo directed tumatanggap to ng memo from Secretary outsider. Bonoan. I've seen it with my own two eyes. No. So mabigat yun, sir, against Bonoan. Well, that's out of the channel, official channel, or tawag namin, chain of command. No? Anong business sa isang, say, broker na mga kontratista na magpo-post it na nag-endorse ng proyekto? Wala. Bakit ini-entertain? The mere fact na mayroong post-it, may memo, na may ini-endorse, I think that's highly irregular. So maraming dapat ipaliwanag si Bonoan, sir. Yeah. Okay, Dexter, and then Nimpa. Last na. Ay. Dexter. And then Nimpa. Sen, good afternoon. Anong mga naunang hearing, lumabas na yung pangalan ni dating Yusek Maria Catalina Cabral na dahil siya yung Yusek for IT and Yeah, planning. planning. Papatawag ba siya ulit? Kasi halos hindi Hindi siya na-question. Most probably ipapatawag. Doon sa previous hearing, parang hindi siya Gaano kahalaga yung Yun kanyang nga eh, kasi magiging pag testimony? maraming masyadong resource persons, minsan nakakadiktahan yung iba. No? Na pag hindi naman na kumibo, hindi naman natatanong. So, yes, thank you for reminding me. Sir, sa tingin niyo, Sen, gaano kahalaga yung magiging testimonya niya dahil siya yung planning for... Mahalaga. Very important. Hindi naman siya yung very important naman siya yung very witness. Next question. Very important. Very important. Hindi naman siya yung Sir, clarification lang po or ulitin ko lang. Isasabi na doon sa STECOM po ninyo yung ledger, sir, ng mga Yeah. diskaya. Oo. Oo. And As per request ni Erwin. Senator Erwin Tulfo. Yes. Para lumiwanag lalo. At saka pag nandiyan yung ledger, that can be used as evidence eh. na-in-expect nyo ba magko-cooperate? Kasi sir, doon sa ICI, Sabi they nila, ayaw refuse nila to eh. cooperate. Yeah. Sir? Sabi nila ayaw nila. Hindi naman daw kailangan yung cooperation nila. Better if they cooperate. Pero gusto nila wholesale eh. Gusto nila blanket immunity. Sa dami ng kaso, pwede kang state witness sa isa, applicable pa ba sa iba yon? Hindi naman to isang kaso lamang na, remember, yung requirements sa pagiging state witness, di ba? Ang pinaka-importante yung absolutely necessary, yung testimonial mo, na para bang without your testimony, hindi mako-convict yung dapat makonvict. So, pwedeng pumasa doon, pero again, may co-corroborate ba yun ng ibang ebidensya? Requirement din yon.
Yung not the most guilty, madali-dali yon. Pero on a case on a per case basis, mahirap yun kasi iba-iba eh. Pwedeng pasado ka sa absolute necessity sa isang kaso, hindi ka na mapapasa kasi merong ibang testigo naman doon. So pwede ka makonvict sa iba, pwede ka state witness sa iba. So sir, ano po ang gagawin ninyo, sir, ng committee kung hindi na sila mag-operate, hindi bigay yung ledger? Ganito yung deal. Ako kasi, pagka kumakausap sa witness, gusto ko yung full disclosure. Ayoko nang may pambobola. Ito yung sinabi ko lang na guidance. First, yung sinabi ko kanina, kung magsasabi ka ng pangalan, siguraduhin mo meron kang backup document. Pangalawa, walang maipapangako sa'yo na siguradong state witness